Former Mandaluyong police chief claimed that he was forced to confirm the alleged reward system under the drug war. Grijaldo insisted that Santa Rosa, Laguna Representative Dan Fernandez and Manila Representative Benny Abante coerced to confirm retired police officer Royina Garma's claims. Garma previously revealed former President Rodrigo Duterte's so-called Davao model, wherein police officers can earn money for every kill during the drug war. Grijaldo insisted in the Senate hearing that he has no idea about the alleged reward system. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito, while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Now let's get the other side of this story. Joining us today is Manila Representative and House Quadcom Co-Chair Benny Abante. Good morning, Kong. Good morning po. Good morning sa inyong dalawa. Thank you. Yes, thanks for joining us today, Kong. Ito na, unahin ko na po. What's your reaction dito po sa claim ni Grijaldo dito sa Senate hearing yesterday? Akala ko po yung narinig ko, nagsasalita yung dating Pangulo. Pareho po yung boses eh. Anyway, ina-expect na po namin yung ganyang mga salita no, sa Quadcom hearing. Sinasabi lang na yung they're trying to destroy the credibility of the Quadcom hearing. Hindi naman pwede lang i-destroy yan eh. Sapagkat, Luca, puro kasinungalingan na ang binabagit ng mga taong yan, no? Anyway, pag siya naman na-imbitahan, tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Tingin sa amin po, sa Quadcom hearing naman we just want to really find out the truth about the EJK. Para magkaroon po kami, makapag-craft kami ng mga batas. Na mga hindi na mangyayari itong mga bagay na ito. Opo. Iimbitahan niyo po si Grijaldo. Nobody can actually take the credibility out of the Quadcom hearing. Yes. So you're going to invite Grijaldo po? We might. Gusto ko. I will be asking the other Quadcom members kung gusto nila. Yes, Kong, I'd like to ask, no, ano kaya yung reason kung bakit biglang sinalaysay ni Colonel Grijaldo yung testimony na yan kahapon? Ba't biglang parang nag-iba ang kanyang stance? You must remember that he is in front of the former president. He is in front of his own president that is supported in the EJK. Pangalawa, wala po siyang ginawa when he was the Mandaluyong Chief of Police nung napatay si Barayuga. Wala naman siyang binigay na report din. Yes. Yun ang kine-question namin sa kanya. Bakit ganon? Bakit walang report man lang sa Chief of Police sa Mandaluyong nang pinatay si General Barayuga? Yes. Anong ibig sabihin ito? Oo. So, I mean, sa amin, palusutan na po ito eh. Kong, gusto ko makuha po yung reaction nyo. No? Kasi there was a part po sa hearing na to na si former President Rodrigo Duterte pointed even at Senator Bato and other generals as part daw ng Davao Death Squad. Tapos maya-maya sinabi niya, walang Davao Death Squad pero gawap daw ito ng mga kriminal. Mamaya-maya po, iniba niya, sabi niya yung mga mayayaman daw ang nagpatakbo ng Death Squad. So ano po ang take nyo dito sa mga soundbite na to? Can this be used po in any court of law or sa next possible hearings nyo? Palagay ko po, magagamit po yan. The thing is, kung nagbabago po siya ng mga salita, magagamit po yan. No? He took full responsibility on the war on drugs. He took full responsibility on the EJK. Meron pong meron pong ibig sabihin ebidensya na yan na laban sa kanya. Kung halimbawa, meron magpapail ng idebanda sa laban sa kanya. Pero Kong, matanong ko rin kasi although he did take full responsibility po for the EJK, mayroon din siyang soundbite na sinabi niya hindi naman daw natatransfer ang criminal culpability sa kanya dahil kung may guilty na iba, hindi daw pwede ipasa sa kanya. Maaaring hindi, pero meron tayong tinatawag ng command responsibility. Siguro, babagitin po niya ng culpability, no? Pero
command responsibility sapagkat alam naman ng taong bayan na nagsalita siya, siyang nag-utos mismo na patayin niyo yan. Siya nang utos mismo, shoot them dead. Yun yung sinabi po niya. Yes. Oo. Therefore, yung mga nasa baba, na-embolden po sila. O, yan pala sabi ng Pangulo eh. Itirahin na natin ito. O, sinasabi po ni, binibigyan ng ibig sabihin ng neutralize. Sinabi po ni Del Jokno, ang ibig sabihin ng neutralize is to kill. Sinabi po naman ni Bato na neutralize to us is to arrest, is to stop. Ba't hindi to arrest? Bakit neutralize? Kung talagang to arrest lang gamitin nila para may due process. Bakit neutralize ang ginamit? But speaking of former President Rodrigo Duterte, any plans po of inviting him again sa upcoming Quadcom hearing po ninyo? We would like to invite him because unang-una, ako na nag-imbita sa kanya nung nung Committee on Human Rights. And he said to attend. Ayun, sinabi naman niya sa media that he is willing to attend if he is invited. So we did. Ibitaan namin siya. Pero yung abogado niya, sumulat sa amin, he's not feeling well. We understand that sapagkat hindi naman siya bata na eh. We understand that na meron siyang sakit. So, kahit nasa rules namin, kinakailangan yung sumunod na yan, merong medical certificate attachment yan. We waive it sapagkat naunawaan namin ng ating Pangulo. Pero ito, sabi ko nga, if he is healthy enough to attend the Senate hearing, maybe he would be healthy enough to attend our Quadcom hearing, di ba? Why do you think po inuna niya itong Senate hearing, Kong? Ano po yun? Why do you think inuna niya pong atenan itong Senate hearing? Siguro, I understand na andun naman yung kanyang mga lawyer sa kanya na poprotektahan siya. Nakita po naman natin sa Senator Bato, hindi naman siya nag-interpolate, nag-defend lang siya ang lahat ng sinasabi. Yan. Kung I'd like to ask, kung na-pick up nyo rin yung isang sinabi ni FPRRD, na pag yung police daw niya mismo ang gumagawa ng kalokohan, talagang pinapatay daw talaga. Hindi papapatay niya. Ang sinabi niya, may mga pinapatay daw siya. Yun ang statement niya. Pero nung tinanong po yung mga general, pati si Senator Bato, nagjo-joke lang daw ang Pangulo. Ano po ang take niyo dito? Sabi ko nga, alam mo, a leader should not make a statement like that and later on sabihin joke lang yan. Yes. I mean, the president's statements are always recorded and that becomes part of the archive of Malacanang. You see, whether it is a joke or not, ba yun na sasabihin mong patayin mo ito at shoot them, is that a joke? Kung yung mga Director General, Senator Bato, sinasabi nilang joke lang yan, delikado pa lang mag-joke ang Pangulo natin. Yes. I'd like to ask also, dahil sinabi rin nila, hindi daw inutos ni former President Duterte na pumatay ang mga polis, pero ininganyo daw nila na sabi niya sa polis, inganyohin niyo yung mga kriminal na manlaban para matapos na ang issue na ito. Ano po magiging liability nito if proven kay former President Duterte? Number one, mukhang mali yun eh. Ako hindi ako abogado pero ayon sa batas, mukhang mali yun eh. Ininganyo mo na lumaban yung tao ng laban. More than 7,000 ang pinatay at most of them nanlaban. Ang tanong ito, ganito, nasaan yung mga weapons nila? Yes, that's right po. Meron po ba ang arsenal ng PNP na itinago po nila yung mga weapons na ginamit po ng mga nanlaban? Nasaan po? Yun ang tanong namin. Dapat kung 6,000 po nanlaban, dapat meron silang weapons na 6,000 tinatago. Kung tanong ko lang po kung meron po kayong information, kung alam na po ni Rohima Garma itong retraction na sinabi na statement ni Grijaldo yesterday, and would you know po yung kanyang reaction to this? Hindi ko po alam eh. Hindi ko alam kung nanonood siya, kung alam po niya. I will find out kung alam na po niya. Pero are you confident po, Kong, na yung iba pong inyong mga resource persons, mga witness sa inyong Quad Committee ay hindi naman po magre-retract ng kanilang mga statements? Well, I'm confident they cannot. Kung sila mag-retract ng statement, it's up to them. That is his word against us. That is now before the people. Kung ano
magiging tono ng mga ng taong bayan diyan. The fact is this, si Colonel Garma, nagbigay po siya ng unang statement niya. Later on, sinabi niya, tinanong ko siya o bakit nag-iba ka na naman ng statement ngayon? Sapagkat nagkaroon siya ng reflection, nagkaroon siya ng change of heart. Now, she wants to tell the truth because the truth shall set her free. Kaya nagkaroon siya ng pangalawang statement. Nagkaroon pa siya ng supplemental affidavit. Right. Nasa kanya na po yan, kung i-retract po niya. Alright, sige, marami pa po kaming gustong itanong sa inyo, but unfortunately, wala na po tayong oras, pero sana po maimbitahan pa po namin kayo ulit dito. For the meantime, maraming salamat po sa inyo, Manila Representative and House Quadcom Co-Chair, Benny Abante. Opo, salamat po ng marami sa inyo.